Everybody out! Jump right! Jump left! Jump center! Very good. Okay, ladies and gentlemen, good morning. I'm very happy to be with you again. The last time I was with you was kailan yun sa Villamor. I took note of something dito. May I call on the wife of Lieutenant Sapon? I see. Kaya pala, nahuli mo siya. Magaling siyang kumanta. Ala Peregrina! And now, one thing na isang bagay na gusto kong ipaliwanag sa inyo. Bakit naging masigasig Bravo kayo? Yun! Okay tayo kasi maraming nag-ano. Masigasig Bravo kasi nung pumunta kayo, pumunta si na Rudy sa bahay ni na Noli. Masigasig din kayo ako. I think merong masigasig na nauna sa inyo. Ang class 78 Bravo. Kaya ako, alangan naman na masigasig pa rin pareho. That is why, napag-usapan namin ni Rudy, I want to tell your classmates that you will become Bravo. Diyan po nagsimula ng ano. Bakit kayo ay designated na 78 Bravo? Okay. Bilang ako siguro pinagmatanda, no? Oo, ako na. Alam nyo, marami akong gustong sabihin. Kung inyong nabasa ang isang article about how to age happily. Nakalagay doon, before 50, do not fear. Huwag kang malako. Gawin mo ang gusto mo. Provided it's made in the law and moral. And after 50, never regret. Never. Because there is only one day in life. Isa lang ang buhay. Isa lang ang araw sa buhay ng isang tao. Pabayaan mo na yung yesterday, wala na yun. Wala ka na magawa yung mas kinanong gawin mo. Hindi babalik yan. Yung kinabukasan, masking anong gawin mo, hindi pa dumarating, baka hindi mo na rin mararating. Kaya kung ano man ang nangyayari sa buhay mo, sa araw na ito, sa isang araw na binibigay sa iyo, enjoy. Kaya sinasabi ko sa inyo, reunion ay napakaganda dahil diyan kayo nagpapangipangita, diyan kayo nagpapalipalitan ng eksperyensya. Maalaala ninyo ay si Colonel noon ako sinuntok. Ay, hindi ko sinuntok. I tried my best to teach you. Kaya, meron akong naka-hospital na opisyal na nasuntok ko dahil binugbog niya yung isang training sa harapan ko. I did not like that. Although ako mapagsip, kunyari. Because I have to do that to maintain your discipline. Kaya kung sino man ang medyo hindi maganda ang experience sa atin nung training kayo, ay ariin na lang ninyong karinyon. Now, another thing that I would like to remind to you gentlemen, as I have reminded my wife, sabi ko sa asawa ko, kailangan mabuhay ka ng mas matagal kaysa akin. Dahil ayaw ko ang kalungkutan na ako ang maglilibing sa iyo, mas mabuting ikaw maglilibing sa akin. Para hindi ko makita ang lungkot mo kung mamamatay ako. And then, kailangan mabuhay ka ng mas matagal sa akin. Dahil kung mamamatay ako, may pension ka. Pero kung mamamatay ka na sa akin, pag namatay ko, wala niyang pension ko.
Di ba? Oh, kaya kayo, pag-ingatan ninyo ang mga asawa ninyo. Because one of these days, ayaw ninyo sa gusto. May isang mauuna sa inyo. May isang mauuna sa inyo. Kaya kailangan habang buhay kayong pareho, ipakita nyo ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Pwede mo lang sabugin sa tabi. Pag nagagalit ka. Okay. Marami sanang iniiwasan kong magsalita tungkol sa politics. Okay lang, sir. Sa ngayon, Okay lang yan. we are facing a crucial stage sa ating nasyon. Why? Because the Vice President wants to remove the President so that he can take over, Senate take over. That is the only reason, the reason why we propose today. Galit na? Mahangin lang, sir. Mahangin. Mahangin lang. Okay, let us, Attention to catering, please. let us just remove the intention. Let us talk about justice. Justisya lang ang gusto kong pagod sa inyo. Hindi ko sinasabi, iboto na yun si ganito, hindi ko supportahan si ganito. Just follow your heart. Kung ano ang justisya na alam mo. Yun lang. Yung katotohanan at saka justisya. Kung sa akala ninyo, mali ang presidente, ano ba ang magagawa natin? We'll just vote. Pero hindi yung pilitan na aalisin. Because ako, siguro sa inyo, naka-experience na kayo ng kulita. Ako 2 beses. Nakulong ako minsan beses. Dahil yan. Ayaw na ayaw ko yan. Sabi nila, bakit sir, si Duterte ang nag-increase ng pensyon? Bakit na ba? Karapatan ninyo dahil noon na-relieve ako sa komando dahil nasabi ko rin yan tungkol kay Unasan. Remember na nagkaroon ng kontrakt si Unasan ang nauna? Sinabi ko nung ako'y ipapadala sa Villamor na kasama ko ang iba siguro sa inyo nung nagkalipa. Kako sir, bakit ko lalabanan si Unasan? Siya nag-increase na dahilan kung bakit nag-increase ang sweldo natin. Hindi ko alam na ganun pala magiging katwiran ng iba sa panahon na ito. Ngayon, kung ang hustisya at ang katotohanan ay nasa puso ninyo na ang Pilipinas ay pwedeng maging probinsya ng China. Success nyo yan. Pero ako, never magpapalit ko. Biro mo yan. Kaya masakit ang kalubang ko dahil nagservisyo ako 34 years pati pagkakadete ko. Siguro, gano'n din ang nararamdaman ninyo. Pwede bang agawin na lang ng kung anong nasyon ang pag-aari ng Pilipinas? Yun ang ayaw ko. Ewan ko sa inyo ha, hindi ko kayo sinasabihan. Kaya, mga misis, pasensya na kayo kung ang inyong mga asawa ay kumisa na nasasabihan ko. Yung mga katulad ni sorry na lang, Tess.